Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Simster Destiny, at siyempre panibagong update, panibagong mga kaganapan na naman po. Itong mga update natin mga kaaldab, nakakatuwa dahil tayo na naman po ang pinag-uusapan at marami na nagsasabi sigurado na nga po raw ang pagbabalik ni Alden Richards sa 8 Bulaga. Na totoo naman po, wala po akong doubt doon mga kaaldab, dahil una sa lahat sinasabi nilang si Jenny Ferrer na nga po raw ang lumalakad o nag-aayos nga po para ma-manage na yung schedule ni Alden Richards, kung kailan siya po pwede at kung kailan nga po ba siya dapat, di po ba? Sa mga nagre-react at paulit-ulit na nagsasabing makukulit na hindi daw po pwede si Alden at dahil nakapirma daw ito ng kontrata sa GMA Kapuso at bawal nga siyang kumuha ng kontrata sa labas. Ito lagi kong sinasabi, ayaw naman po nilang maniwala na si Alden Richards freelancer na. Ang ibig sabihin ng freelancer, on call na lang po siya sa GMA. Hindi na po siya katulad ng dati na lumalagari sa GMA Kapuso. Yun ang sinasabi ko, na kapag may mga gig ang Sparkle Artist Center, naandun siya. Kapag may mga event, piyestahan, naandun si Alden para isuportahan. Pansinin nyo, ito na lang po yung sample. Si Alden Richards dati ang mentor ng Sparkle Artist Center na nalipat nga po kay Attorney Annette Gozon. Pansin nyo, bakit naglipat? Bakit hindi na po tumayong mentor si Alden Richards? Bakit hindi na nga po raw si Richard Polkerson ang nagmamaniobra o nagpapalakad ng Sparkle Artist Center, gayong siya yung mentor? Mas marami siya mapapasikat, lalong-lalo na po yung mga baguhan. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na napakarami pong baguhan ang GMA Kapuso na galing po lahat sa ABS-CBN. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakapagtataka po kung bakit si Alden Richards hindi na nga po dumidikit sa Sparkle Artist Center. Although pag may mga event na andun siya, normal lang yun dahil kumbaga bisita siya, inaanyayahan siya, kailangan dumalo ka. Gaya nga po ng pinaka-latest na pagsasama ng mga GMA Artist Center na naandun nga po si Richard Polkerson. Kaya taliwas po sa mga sinasabi nila na si Alden at ang laki ng utang na loob ni Alden sa 8 Bulaga, hindi niya pababayaang bumagsak ang 8 Bulaga at full support po siya. Kaya dun sa mga nagsasabing bawal mangontrata si Alden sa labas, mag-isip muna kayo bago kayo mag-react. Bakit nakakuha ng project si Alden Richards ng pelikula sa labas? Sample po yung Out of Order. Yung Love Siargao, halatang nakisawsaw lang po yung GMA. Kasi kita nyo yung mga interview, lahat karamihan sa ABS-CBN. Bakit? Kasi artista po dati nila si Nadine. At ang Viva Films, collaboration na rin ng ABS-CBN. Samantalang, ang GMA Network, mayroon pong GMA Films. Hindi po ba kayo nagulat, napaisip man lang, na bakit kailangan sa Viva Films pa? Anong pagkakaiba nito sa GMA Films? Kung pwede naman magsanib ang kumpanya ni Alden at GMA, kukuha pa po sila ng artista sa labas, gayong napakaraming artista ng GMA Kapuso. Nakukulitan lang po sila sa akin kapag lagi ko yan sinasabi, pero totoo naman po, marami ng artista ang nawala ng trabaho sa GMA Kapuso. At yung iba nga po makikita nyo na sa grupo ni Tanggol o ni Gabo ngayon na bagong teleserye
na alam naman po natin na talagang nagtatagal at syempre bumibilang ng taon. Real talk mga kaaldab. Tapos pag si Alden gumawa ng teleserye, mga kaibigan niya kasama niya, mga malalapit sa kanya at piling-piling artista. Mapapansin nyo naman po yun eh. Sinasabi ko to mga kaaldab para lang po isampal sa mga pagmumuka ng mga taong nagsasabing hindi matutuloy. Kaya nga po nag-iingay sila eh. Nararamdaman nila na muling magbabalik, muling mapapanood natin ang GMA o ang Eat Bulaga kasama nga po sina Alden Richards at si Maine Polkerson. Kaya relax lang po kayo dyan sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senyor na nag-aabang at laging nag-aantay kina Alden at kay Mengay. Mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo, hanggat hindi po natin na ilalabas o dumating po yung point. Wag po kayong susuko kasi si Mr. Destiny hindi naman po ako sumusuko eh. Alam ko na nasa likod ko po kayo. Alam ko na hindi ko po kayo o hindi nyo po ko iiwan hanggang sa huli. Kaya nga po ako nagpapasalamat eh. Kaya nga po ako masayang masaya na kahit ano pong gawin nila, kahit anong sabihin nila, wala po, never po na matatalo tayo. Never po na matitinag tayo. Never pong babagsak ang fandom. Kaya nga po, ito yung rason at dahilan kung bakit maraming kumokontra. Marami nagsasabi na hindi daw yan matutuloy. Samantalang yung mga feedback sa Eat Bulaga napakaganda. Na ituloy nyo na ganto ganyan. Halos karamihan po pabor na pabor. Halos yung mga ibang vlogger nga po kapag nag-update nun, ang gaganda ng feedback na nababasa ko. Nakakalungkot lang po kapag si Mr. Destiny hindi. Pangiinsulto, panglalahit yung makukuha natin. Natatawa na lang po ako mga kaaldab eh. Sa isip ko mga kaaldab, ganyan talaga pag bias. Ganyan talaga kapag may kinikilingan. Pero pag siguro kung neutral lang ako, maraming papanig sa akin. Wala eh, dumating yung point, aldab ako eh. Tapos si Jenny Ferrer pa raw po yung naglalakad na isa sa nagpahinto sa love team ni na Alden Richards, na isa sa mga dahilan kung bakit si Alden nawala sa Eat Bulaga. Marami pong kwento, marami mga sabi-sabi sa loob ng GMA, pero hanggang ngayon wala naman po eh. Bubatanging ang alam lang ng Aldab Nation at alam ko GMA Network lang po talaga, dahil hindi na nga po nila kaya o hindi na po kaya ng Eat Bulaga ibigay yung talent fee ni Alden Richards na syempre tumaas na. Ito na yung umalagwa na at sunod-sunod pa yung endorsement niya. Yan ang pagkakaibas noon sa ngayon. Sa ngayon kasi makikita nyo na si Alden tahimik, si Alden walang kibo, si Alden maluwag na, nagagawa niya na yung gusto niya, nakapag out of town siya, nakakapunta sa Amerika, nakakapagbisikleta. O nung mga panahon po ng mga panahong naka-contract signing si Alden, tanong ko lang, nagawa niya po ba yan? Kayo makakasagot niyan, kayo makapagsasabi niyan, kayo makapagpapatunay niyan. Ako, wala na. Kumbaga sabi ko nga po sa inyo, dumating na ako sa point na patapos na ako eh. Dumating ako sa point na hinihintay ko na lang po sila Mengay at si Alden na umamin para matapos na ang sigalot. At syempre, manumbalik na yung saya. Saya na kina Alden Richards lang po natin nakita, napanood at napakinggan. Totoo po yan mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po.
ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.